Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Pahayag, matapang na pahayag ni General Pukis. Kinonfirm niya na mayroon na siyang warrant of arrest at sabi niya haharapin niya ang kaso. Ito ang haharapin ko ang kaso, sabi niya. Naglabas ng mariing pahayag si Air Force Retired Major General Romeo B. Pukis kaugnay ng mga kumakalat na balita hinggil sa umano'y nalalapit na pag-aresto sa kanya sa kasong inciting to sedition at rebellion. Sa isang pribadong mensaheng ibinahagi sa media, iginiit ni Pukis na malinaw para sa kanya na ang isinampang kaso ay hindi lamang usaping legal, kundi isang anyo umano ng panggigipit at pananakot. Ito ang kanyang statement. Yung kaso na inciting to sedition at rebellion ay malinaw na panggigipit at pananakot. Inisyuhan agad ako ng arrest warrant. Walang problema yan, haharapin ko ang kaso. Pero dapat mahiya sila sa taong bayan. Binigyan diin pa ng retiradong general na umano'y di pantay sa pagpapatupad ng batas, lalo na kung ihahambing sa mga mas mabibigat na aligasyon ng katiwalian. Sabi niya, ang mga nagnakaw ng bilyon at trilyon ay libre at hindi napanagot. Pero ang mga nagprotesta at nagpapahayag ng galit sa pandarambong ng pera ng bayan na tulad ko ay kinakasuhan. Paghambing sa ibang grupo. Ayon pa sa general, mas lalong lumalabas na umano'y double standard sa pag-uusig kung isa sa alang-alang ang mga nakaraang kilos protesta ng iba pang sektor. Sabi niya, yun ngang mga komunista nagmarcha at publicly naghikayat na sumali sa NPA para pabagsakin ang gobyerno ay hindi naman kinasuhan ng inciting to sedition at rebellion. Ako lang na nagsilbi ng marangal sa bayan ang kinasuhan nila, sila hindi. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Malacanang o mga ahensya nagpapatupad ng batas upang kumpirmahin ang pagkakaroon ng arrest warrant laban sa retiradong general. Patuloy namang sinusubaybayan ng publiko ang isyong ito, lalo na sa gitna ng umiigting na diskurso hinggil sa kalayaan sa pagpapahayag at pananagutan ng mga nasa kapangyarihan. So, yun po, kumpirmado na. Meron ng arrest warrant. So, ang tanong ngayon is, kailan ba, tama ba yung nailagay sa mga post na nasa ibang bansa si General Pukis? At kung darating siya ngayon sa NAIA 2, doon na siya aarestuhin. So, anyway, ang alam ko, bailable offense itong inciting to sedition and rebellion. Depende sa lakas ng ebidensya na naipresenta ng mga piskal, ano. Sa aking pagre-research, kung sobrang malakas ang ebidensya laban sa nasasakdal, posible na ang judge ay wala ng bail na kanyang recommend. Diretso kulong. So huwag naman sana. So let's pray na makapagpiyansa si General Pukis para malaya pa rin siya at harapin niya ang kanyang kaso sa sa korte. To me, buhay na buhay pa ang ating mga korte. Karamihan sa mga judges natin sa aking pananaw ay kung ano talaga ang
nakasaad sa batas, ano yung appreciation nila ng evidence presented. Pag hindi mapatunayan ng mga piskal yung proof beyond reasonable doubt, guilt beyond reasonable doubt, madidismiss at madidismiss pa rin ang kaso na ito. Mayroon akong yung mga naunang kinasuhan ng mga DDS vloggers, doon nga pa lang sa piskalya na dismiss na. But ito kay General Poques is umakyat sa korte kasi inamin niya na meron na siyang warrant of arrest. Kaya malamang inaabangan na siya sa airport pagdating niya. Okay, so agree ako yung sinabi niya na ang mga ang mga pinaghihinalaan na nasangkot sa bilyones na flood control scam hanggang ngayon, ano pa lang, si Sara Diskaya pa lang ang nakakulong. Si Saldico, totoong may warrant of arrest, kailangan hindi naman nila mahanap. So sana yung sipag ng gobyernong ito na mag-aresto kay General Poques, doblehin nila ang sipag sa pag-aresto rin kay Saldico, na mas grabe yun dahil bilyones ang kinasasangkutan niya. Maraming kababayan natin na nagtiis, na nasalanta ng mga baha, nawalan ng buhay dahil sa pinaggagawan nila sa flood control. Karamihan dyan sa mga mastermind, malaya pa sila. So bantayan po natin itong kasong ito ni General Poques dahil siya po yung nagsakripisyo para magsalita para sa yung nakikita niyang katiwalian, at sana malampasan niya ang pagsubok sa kanyang buhay na ito sa legal na larangan sa politika. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mo gero. So, Sinya gihatag ninyo sa hinabang. so una ni ang iyang balay. Ayuwan. Muna ni ang itsura sa balay sa tagaan na mo gero. So, kuha na gid kaayo ang iyang hero. Karaan na gid kaayo. 2020 tulo ka tuig. Kita gid nato nga mga buslot-buslot na ang ilang atop. So, gipang sapaw-sapaw ra gid ang ilang hero. So, muna po ni ang ilang kahimtang, ang ilang mga kaldero na alang duha ka buok mga gagmay. Ug karon pila na ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop? Tulo ka tuig na. Turo na ka tuig. So kuan dugay-dugay na gyud. Wa mi naka palit og atob kay tungod sa kalisod. Unsa ra day ang trabaho sa imong bana? Kuan. Mag-uuma. Kanang gapamugas lang mo og mga mais. Oh, So pila ka buok ang imong anak? isa pa. Isa pa, so ga-eskwela na. Dili pa. Dili pa. Ani pa nga tuig. So tungod sa kalisod, wala gid mo naka-afford og balit og yero. Oh. Eh.
Salamat sa Ginoo nga kaning sin na inabangan na gid mi. So salamat kaayo. Thank you.